You guys, and welcome back again dito sa aking channel. So, shoutout pala sa palaging nanonood ng mga videos natin. So, ito guys yung update ng aking mga pond dito sa likod. So far, hindi pa rin siya matapos-tapos kasi ang laki na ng nagastos dito guys. Ayun. So, apat na pond pa lang yung totally yari talaga, pero hindi pa yan, kumbaga, hindi pa talaga siya 100% na yari. Dahil lalagyan pa yan ng mga chamber. So, gumawa lang muna ako dyan ng filter na timba kasi meron akong koi na linagay dyan is kumbaga reserve ng mga koi. So diyan ko na muna linagay para hindi na mapili dun sa kabila. Balik tayo guys, and mayroon pa tayong isa, dalawa, tatlo, apat, limang pan pa tayong hindi na flooringan at na finishing. So next na naman yan natin galawin kasi wala na tayong budget. So yan lang muna yung inabot ng budget natin kasi hindi rin tapos agad, sakit din sa bulsa. So meron din akong breeding dyan guys na red barb, red barb yan at saka green barb yan, at saka may Sumatra dyan ako dyan na naka mixed breeding sa green barb natin. Tsaka yan yung mga Oscars natin. And dito guys, update ko na to, ito na yung isdaan natin. Kung naalala nyo dati is meron tayong dyan, double deck dyan sa mga plants na yan. So pinalitan namin ng plants na lang. So yung double deck is tinanggal yan para maganda tingnan. Naka-highlight yung mga plants dyan. Si Mrs. mahilig sa plants. So dyan yan nalagay. And din sa ilalim yan is puro fry. Yan, fry ng danyo. Then dito fry ng green barb. Then ito fry ng yung project natin dati, yung green barb tapos mix sa red barb. So ito pala yung Sumatra at saka green barb din to. Yung dito na area. So yan sa itaas is puro bulaklak. Ayan, puro plants. And ito guys, operate na yung ating pond na pinagawa and naka-filter chamber. Yun yung sabi ko dun sa kabila is gagawan pa siya ng chamber. So wait lang, tanggalin natin yung takip ng chamber. So, yan yung itsura guys ng pond natin. Yan. So, meron na tayong chamber, naka-operate na siya, and ganda pag ganito kasi yung lakas ng pump natin is diretso sa pond. So, hindi na siya dadaan pa sa filter bago babalik sa pond. And secure yung natin dyan guys, water pump, kasi wala siyang mahihigop na mga buhok-buhok or something na makapulupot sa kanyang tawag dito, yung impeller. Para yun yung isang isang dahilan na napuputol or nasisira yung impeller ng pump natin dahil nga sa mga nahihigop niyang mga buhok or mga bagay na nakapulupot dyan sa impeller niya. Pero yan, safety siya. Bago pumunta yung tubig dun sa kabila is malinis na at wala ng mga object na makaharang dun sa impeller natin. Yan guys, and malinaw na malinaw yung tubig natin and condition na yung mga koi. Ito kasi medyo pa to dati, kumbaga hindi sila condition yung pag transfer namin dito kasi bagong gawa lang yung pond and palipat-lipat dahil nga maliit yung space dito sa kabila, lipat dito. So ngayon naka-adjust na sila, and pati ito guys naka-adjust na rin, and ganun din dito, nandito rin yung niya, filter. Yan, nandito rin. Yan. So, yun yung filter natin guys. So, nandun din yung pump natin. Kaya, malakas. Kahit gamit ko dyan is 8 watts lang na Sequest. Pero, tingnan nyo guys, ang lakas ng buga niya. Kasi, niya na talaga. Kumbaga, sarili niyang buga. Yan. Ayun yung lakas. 8 watts lang. Tapos ito, siguro yung laman ng tubig ng pond is, hindi ako magkamali, nasa 200 gallons. Yes. 150 to 200 gallons siguro, hindi ko lang talaga na pero palagay ko nasa 200 gallons yung laman ng pump pond na yan. Pero yung gamit ko is 8 watts lang. Yan, tingnan nyo guys, napakalinaw ng tubig yan, and napakakondisyon ng isda natin. So yun, so may plan na magawa ng ng pond. So mas maganda guys, ganito yung layout na gagawin nyo para hindi na tayo gumamit ng mga balde-balde. Ito napaka-secure and tatagal yung pump natin is tatagal. So dapat kasi guys is naka
tatlong chamber to, mga tatlong chamber pa. So ginawa ko na lang is isang chamber lang, tapos pump na agad. Yun, kasi wala tayong space, is kinain ng haligi yung ano, yung sana is meron pa isang chamber dyan na lagyan ng talaba. Pero yung ginawa ko dito is dito ko na lang linagay yung talaba. Yan, naglagay lang ako guys ng check natin, naglagay lang ako ng eto, yan, dito ko siya linagay yung talaba para madali lang kunin pag naglinis tayo. And sa ilalim yan is puro lang net, puro net and talaba shells. Yun, tapos takpan lang natin yan guys para secure yung ano natin dyan. Baka may tumalon na isda pupunta dyan. Tapos so ganun, ano, ganda nila tingnan. And ang ganda, ganda na ako sa setup ko ngayon guys, kasi wala na akong aalahanin pang mabubutas ng daga. Ayun, yan, subukan nilang kit-kitin yan at tingnan natin kung hindi maiwan yung ngipin nila dyan. So dito guys, okay na ako dito. And yung isang aquarium natin dito is nabenta na. So tatlong aquarium na lang yung natira. And yan, sad to say, hindi na yan sila mabebenta kasi yan nagkaroon ng crack yung aquarium. And yun, nagkaroon din ng crack kasi sobrang bigat ng ano niya, ayun, ng karga. Tapos ang nangyari dito is sa katagalan ng ano, ng stand natin, yung marine, alam niyo yung marine yan, oh. Yan, so nabulok na sa ilalim. Yan, so nabulok na yung marine na linagay natin dyan, and bumigay yung marine and naapektuhan yung ano, yung aqua natin. Yan, so meron na siyang leak, pero hindi naman talaga malakas yung leak, pero kinabukasan makikita mo sa aquarium is bawas talaga, siguro na sa isang container. Ito guys, tumutulo yan sa ilalim, yan, tulo. Kaya ito napupuno yan, oh. Yung cichlid tank ko is napupuno. Yun, dito ko lang linipat yung mga breeder ko na parrotfish, convict at saka polar blue. And dito naman is andito yung lahat ng ano, female kong danyo, female na rosy barbs, ayun, nakatago sila, and female na tiger barb. And dito naman sa kabila, andito yung red barb natin na breeder at saka Sumatra. Yun, so yung anak ko linagyan niya ng oranda. Yung oranda is tinitira ng red barb. Ayun, oh, sinusunod. Ano yan, kumbaga ginangat-ngat nila yung buntot ng oranda. Kaya tatanggalin ko yan dyan mamaya. Baka kasi ano na, gulat na lang tayo, wala ng buntot yung mga goldfish na yan. So yun lang guys yung update natin for today's, and super ganda na yung setup natin. So konting-konti na lang talaga, and matatapos na yung sa likod. Pero stop lang muna for today kasi wala nang ano, budget. Yun, tapos ito na yung sabi kong gagawing ano, kitchen, pero hindi pa natapos din. Yan. So yun guys, and thanks for watching again, and don't forget to subscribe on my channel. Yun pala guys, is puro na yan, may mga laman. Yun sa kabila dun is puro green barb, and dito sa kabila naman is danyo, and ito reserve na koi, and yun is mga plati lang muna. Kaya ako yan nilagyan kasi gusto ko mag-green yung tubig dyan para may pang start tayo ulit ng dapnya. Kasi yung dapnya ko dyan guys is kumbaga tinanggal ko lahat and binenta ko lahat, and nagtira lang ako ng pang starter. Kaya kahit konti lang, mayroon tayo pang starter ulit. Yun. So dito ko muna sila dinagay sa mga fry ng danyo, kasi maliliit naman yung danyo, and yung dapnya is malalaki, hindi pa nila mauubos. Yun, at least mayroon tayo konti. Yun. So once again guys, thanks for watching, and don't forget to subscribe on my channel.